Matapos ang unang investigasyon sa Pontoon Bridge, panibagong ulat naman ang ating natanggap mula sa Barangay Dibaliw, Claveria, Cagayan. Isa na namang proyektong kalsada ang nagdudulot ng matinding kalbaryo at panganib sa mga motorista. Base sa mga nakalap na impormasyon at video, kapansin-pansin ang kawalan ng wastong safety measures sa ginagawang kalsada. Ayon sa aming source, ang pangunahing problema ay ang hindi kumpletong mga signage. Sa gitna ng construction, ang mga babala sa daan ay napakahalaga upang maiwasan ang mga aksidente, ngunit ito ay tila kinaligtaan. Sa unang pagbisita sa lugar, walang nakitang flagman sa magkabilang dulo ng kalsada na dapat sana'y magsilbing babala sa mga motorista. Ang kawalan ng taong nagsisilbing gabay ay naglagay sa peligro sa mga dumadaan. Binalikan ng aming source ang lugar kinagabihan upang muling masuri ang sitwasyon. Mayroon na ngang flagman, subalit mayroon pa ring malaking problema. Sila ay hindi visible sa dilim. Ang kanilang suot ay kulang sa reflektor at ang hawak nilang flag signage ay hindi rin maaninag. Sa dilim, sila mismo ay nagiging bahagi ng panganib. Tatay, kailangan ng rugi. Kasi ilang araw na kasing walang naggaganito, di ba? Walang signman. So kailan naibigay sa inyo yung yung duty nyo ngayon? Ngayon. Ngayon lang na gabi. Ngayong gabi lang siya. Ako lang. Ako lang, kakabago lang. Yung iba? Dati. Dibaliw. Sa may tuktok ng Dibaliw po ay nagkaroon na po sila ng signman para sa trapiko na ngayong gabi. Kasi nga reklamo ng mga motorista noon ay walang nag-sasign na kagaya ni Ading at RJ. At ayon sa kanya ay ngayon lang daw siya na-assign. Bakit sa tagal nang ginagawa itong daanan, Ading, ngayon lang kayo na-assignan na May mga dati, may mga dati nagpa-flagman dito, pero iba-iba yung Pero itong duty nyo ngayon ay pang gabi lang. Okay. Sige, salamat Ading Ayon sa isang flagman, ngayong gabi lang daw siya nagsimulang mag-duty. Ito ay nagdudulot ng pagdududa kung mayroong regular na flagman na nagbabantay sa lugar, lalo na sa mga unang araw ng construction. Pananagutan ng GVDM Construction Company. Ang proyektong ito ay nasa ilalim ng GVDM Construction Company. Ang ganitong kapabayaan sa kaligtasan ay isang malinaw na paglabag sa mga regulasyon. Bilang kumpanyang inatasan na gumawa ng proyekto, responsibilidad nila na tiyakin ang kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga daanan na ginagawa nila. Ang ating mga kalsada ay dapat maging ligtas na daan para sa lahat. Ang kakulangan ng mga simpleng babala ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng mga tao. Panahon na upang manawagan sa mga kinaukulan na magsagawa ng masusing pag-iimbestiga at tiyakin na ang GVDM Construction Company ay pananagutin sa kanilang kapabayaan. Anong aksyon ang dapat nating asahan mula sa lokal na pamahalaan at sa mga kumpanyang ito? Patuloy nating babantayan ang sitwasyon. Yan ang Mabuhay Radio Japan Worldwide News na walang takot, walang pinapaboran. Ako po si Maylin Taruk Agkawili, Sembatyo number 3. Magkaisa tayo, Pilipino!